Hello po. Before start is let's pray. Lord, maraming salamat po sa opportunity na ito na makapagbahagi na yung salita, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, dahil hindi nyo po kami pinakabayaan sa mga tuloy namin sa buhay, Panginoon. Maraming salamat, Lord, dahil sa araw-araw po na ginagawa po namin sa buhay, wala pong nangyayaring masama po sa amin, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy niyo po kaming gabayan, Panginoon, sa daily life po namin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Ang share ko nga po pala is matatagpuan sa Leviticus 19 verse 17. Ito yung time na inutusan ni Lord si Moses na pagsabihan yung mga Israel. Dito sa verse 17, sabi ni Lord, huwag kang magtanim ng galit sa kapwa mo. Pagsabihan mo siya ng harap-harapan para hindi ka na magkasala. Dahil sa kanya, huwag kang maghihiganti o magtanim ng galit laban sa kapwa mo, Israelite. Mahalin mo ang kapwa mo gaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. Ako si Lord. Ang linaw-linaw po ng pagsasabi na yun, huwag tayong magtanim magtanim ng galit sa kapwa natin, di ba? Para hindi na tayo magkasala. So tanong ko lang, naranasan na po ba natin ma-encourage po na ay ma-encounter po natin yung mga ganitong tao na nakapagbibigay po ng sakit sa atin? Especially yung sakit na lumalabas po sa bibig nila, na binabato po sa atin. Ano po yung nagiging response natin? Di ba makakaiba po tayo ng response sa buhay natin kung na-encounter natin yung mga ganitong sitwasyon sa buhay natin. Ako kasi nung dati siguro, nung hindi pa tayo nakakakilala kay Lord, yung response talaga natin kapag nakakatanggap tayo ng ganito, di ba? May bato din sa kanila. Which is mali pala sa mata ng Diyos yun. Sabi nga dito, magkakasala ka pa kapag ginawa mo yung bagay na yun. And yun, nagkasala ako, di ba? Pero past few days na yun. Pero ngayon, nakakilala tayo kay Lord. Thankful na lang ako kay Lord dahil dumating siya sa akin na kapag may mga bagay na nangyayari sa atin na yun, tulad nito sa verse na to, huwag kang magtanim ng galit sa kapwa mo. Halimbawa, di ba, magtatanim lang naman yung normal na tao kapag nang galit sa kapwa nila, kapag may nangyaring hindi maganda sa kanila, nadulot ng kapwa nila, ganon. So, ang magandang response po dito, para hindi na po tayo magkasala, ang linaw-linaw po, pagsabihan po natin sila. Yan, testify ko lang din. Dati kasi, nung baguhan pa lang tayo na sa pag-serve kay Lord, yun, may na-encounter akong ganito. Then ang ginawa ko, totoo pala yung nasa verse na to, na yun, may naka-encounter ako na parang kapwa ko din, klasiko, ganun. May hindi kami pagkakaintindihan. Then ang ginawa ko, kinausap ko siya, ano bang nagawa ko, ganun. Then yun, naayos namin yung bagay na yun. Naayos namin yung isa't isa, ganun. Then yun pala yung magandang process. Hindi yung makikipagtalo ka pa, ganun. Then yun, may mga pagkakataon talaga na nararanasan natin yun. Normal lang yun, pero dapat po nating baguhin yun, kapatid. Siyempre, nag-serve tayo kay Lord. Kahit unting tawag dito, parang unting lang sa'yo, ganun. Intindihin po natin yun, kapatid, kasi sana ipakita mo sa kanila na pinagkaiba ka. Kasi kung gagawin mo yung wrong response na sinabi ko kanina, yung baguhan pa lang ako, na yun, nakipagtalo pa, wala kang pinagkaiba ka sa kanila, kapatid. Pero na lang, kapatid, kapag hindi ka pa nakakilala kay Lord, ganun. Pero dapat ngayon na anak na tayo ng Panginoon, dapat baguhin natin yung ganung ugali natin. Parang maging mature naman tayo sa
nangyayari sa paligid natin, gano'n. Para may matutunan din yung iba sa atin, gano'n. Huwag na natin po silang patulan, kapatid. At sabi ko dito, sabi ko dito, best things na gawin mo is kausapin mo sila ng maayos. Huwag kang magtanim ng galit sa kapwa mo. Kahit ano pang sakit na nararamdaman nila, lilipas din yan. Ganun. Naging baon ko din to this last year na yun. Huwag na lang gumante kasi magkakasala pa tayo. Tas alam naman natin nalilipas din yun, ganun. Oo, masakit sa una, pero anong gusto mo? Parang papalutangin mo pa yung bumubulong sa'yo na patulan mo yan, ganun. Patulan mo yan, inano ka, ganun. May pinag-uusapan ka, ganun. So, kung ganun, kapatid, kung natatanasan natin yung mga ganong sitwasyon, mag-pray po tayo. Kasi hindi natin po alam kung ano po yung response ni Satan sa buhay natin. Kasi kahit anong laban mo sa buhay, kung yung prayer mo na pang-iiwanan mo, parang gagawa ng si Satan gagawa ng way para anuin ka talaga. Kaya bis na gawin mo kapag nangyayari yung mga bagay na yun sa buhay mo, is pag-pray mo na lang po sila, kapatid. Kung hindi mo kayang kausapin sila, kapatid, kapag nangyayari yung mga bagay na yun sa'yo, maging relax ka lang, kapatid, at intindihin mo yung mga bagay na yun, kasi doon masusubok yung maturity ng tao. Sabi ko din dito, yun nga, sa mga ganitong pagsubok, kasi dito nasusubok yung maturity natin, kaya ipakita natin yung tama at maging matured tayo, kapatid. Kung alam natin kung ano yung tama at mali, gawin natin yung tama at inuutos ng Panginoon. Sinabi nga ni Lord to sa atin, inuutos nga ni Lord kay Moses to. Yun nga, huwag kang magtanim ng galit sa kapwa mo, huwag kang maghiganti o magtanim ng galit sa kapwa mo, Israel. Mahalin mo ang kapwa mo, di ba? Opo, kapatid, aaminin natin, mahirap magmahal ng kaaway, pero kailangan mo po yung gawin pa, kapatid, para kay Lord. Then na rin yun, parang bala mo na rin yun, kapatid, na parang hindi ka pa magkasala, kasi gawin mo na lang kung ano yung tama sa mata ng Diyos. Ganun, sabi ko nga dito, inuutos ng Diyos. Kung alam mo yung tama, kapatid, gawin mo na lang. Maging mature po tayo sa ganitong sitwasyon, kapatid. Sabi nga ni Lord, kung maghihiganti pa tayo pa yung magkakasala. O minsan hindi natin napipigilan yung emosyon natin, ganun. Pero kailangan mong kontrolin. Tas yung magiging susi ng talaga, kapatid, is pray. Kung napupunta ka sa ganung sitwasyon, kapatid, huwag mong kalimutan, kapatid, na inutos ni Lord to sa'yo, na huwag kang magtanim ng galit sa kapwa mo. Din sabi ko dito minsan may mga pagkakataon na nasasaktan tayo. Iba't ibang way kung paano tayo masaktan, di ba? Pero hindi bago sa atin yung masaktan ng kapwa natin. Tas sabi ko dito sa conclusion, kung naiipit tayo sa ganitong sitwasyon, yung feeling natin na hindi na natin kontrolado, sana huwag tayong humantong sa point na magkasala pa tayo. Kaya best way na dapat mong gawin is mag-pray para hindi na tayo magkasala. Pray for them, kapatid. Mahalin mo ang yung kapwa higit pa sa yung sarili, at para rin sa Panginoon, kapatid. Ayun. Advice ko lang siguro na kapag naipit tayo sa ganitong sitwasyon, kapatid, yun. Minsan, di ba, hindi natin napipigilan ganun. Pero kailangan mong intindihin, kapatid, yung mga bagay na to, Panginoon, na
parang parang para hindi ka na magkasala, gawin mo yung mga bagay na alam mong tama sa mata ng Diyos, kapatid. Kasi kung papatulan pa natin yung mga ganitong mga ganitong tao, tayo pa yung magiging mali. Kaya advice ko lang, kapatid, na hindi maganda na gumanti tayo sa kapwa natin. Mahalin pa natin sila. Kasi sino ba namang hindi maano doon? Mahalin mo yung nagtanim ng, mahalin mo yung kapwa mo imbis na magtanim ka ng galit sa kanila. At yun, may matututunan din sila sa'yo na yun, may apply din nila sa kapwa nila, ganun. Alis hindi ka na nga nagkasala, naging tama ka pa sa mata ng tao, mata ng Diyos, tsaka may natutunan pa sila sa atin, ganun. Yun, tingin ko din kay Lord sa verse na to, dahil yun, mas may natutunan, may mas natutunan pa tayo dito sa verse na to, na yun, may i-apply natin sa susunod pang mga araw, ganun. Advice ko din, kapatid, na i-apply mo tong verse na to, kasi mahalaga to sa buhay natin, kapatid, na yun, para wala nang gulo na nangyayari, ganun, para hindi pa lumaki yung mga sitwasyon. Kahit mali, pinapalaki pa ng ganun. Maging mature tayo, kapatid, sa mga pagsubok na pinagdadaanan natin. Yun lang po ang share ko sa araw na ito. To God be the glory, kapatid.